Welcome to Story of Jesus. Catholic Daily Mass live today. We attend the Holy Mass on Tuesday, 8th October 2020, Tuesday of week 27 in ordinary time. I call you friends, says the Lord, because I have made known to you everything I have learned from my Father. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, ito'y utos ng hari at ng kanya mga pinuno. Walang kakain, isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin.
kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, iyong kanya mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung araw-araw kayo nagsusubaybay ng mga pagbasa, sa araw-araw kahit hindi kayo nagsisimba, kahapon po, ang kwento ng mabuting balita ay tungkol sa isang taong biktima ng tulisan na ninakawan, binugbog at iniwan sa daan na nakahandusay at nag-aagaw buhay. Dumaan ang pare, saserdote, o pare ngayon, ay libita, lumihis lamang sila. Pagdaan ng Samaritano, inalagaan niya. No? Ibig sabihin, pinapakita sa atin ang inilarawan ng mabuting Samaritano, ang pagmamalasakit sa kapwa. Dahil yun ang tugon sa tanong sa Panginoon, alin ang mahalagang utos at sino ang aking kapwa. Okay? At ngayon naman po, ang ating kwento, mas pamilyar din po sa inyo, ang itong pagbisita ni Jesus sa magkapatid na Marta at Maria. Again, upang ipaalala din, ituro sa atin ang mahalagang sangkap sa tunay na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Alam ni Marta na si Jesus ay pagod. At marahil hindi pa kumakain. Kaya ginawa niya ang dapat gawin sa kanilang kapanahunan kung paano pag-estimar o pag-entertain ng mga bisita. Tulad din, hindi naman po nalalayo sa ating mga Pilipino. Di ba? Pag may bisita, talagang ini-entertain natin. Nagkakautang-utang pa nga. No? Para ma-entertain lang. Lalo na kung importanteng tao ang bibisita sa ating bahay. Sasabihin ni Father, doon ako kakain sa inyo, sa bahay niyo, pupunta, bibisitahin ko kayo. Nakaw, magkakandara pa tayo sa paghahanda. Ganun ang ginawa ni Marta. No? Malugod niyang tinanggap ang ating Panginoon. Ganito ipinakita ang pagmamalasakit, pagmamahal
kay Kristo. Si Maria naman ay umupo sa paanan, nakikinig. Hindi naman sinabi kung anong pinag-usapan. Hindi naman sinabi kung ano yung tinuturo. Pero maliwanag naman sa kanilang sinabi ng Panginoon, nang sinabi kay Marta na iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ibig ba sabihin na mali ang ginagawa? Hindi naman ang ginagawa ni Marta, hindi naman pinigilan ni Jesus ang pagmamagandang loob niya. Hindi naman isinantabi ni Jesus ang pagmamagandang loob ni Marta. Ang ibig namang linawin ng Panginoon na mahalaga ang pakikinig sa kanyang salita at pagsasabuhay, pagsunod nito at pagsunod sa kanyang mga turo at aral. Dahil yun ang kaniyang katuruan. Naalala nyo nung bisitahin si Jesus at ng mga alagad ni Maria, sinabihan si Jesus, nandyan yung nanay mo at mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya ang aking ina at mga kapatid. Okay? So, ano ang itinuturo sa atin ng kwento ng mabuting balita sa araw na ito? Dalawang mukha ng pagmamalasakit. Dalawang mukha ng pagmamahal sa Diyos. Dalawang mukha ang pag-ibig sa Diyos. Tulad ng dalawang mahalagang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Pero hindi nagtatapos. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Magkasama ang dalawa. No? Hindi lang puro Diyos, walang pakialam sa kapwa, o walang Diyos, puro pakialam sa kapwa. Okay? Puro pagdarasal, walang nakikitang gawa, at puro gawa, pero walang Diyos. No? So, dalawang mukha na kailangan tulad ng mahalagang utos na kalaging magkasama. Ang pakikinig, pagsasagawa at pagtalima sa salita ng Diyos ay magkaisa. Magkasama po ito. No? Huwag natin kalimutan. Okay? Dalawang mukha ng pagmamahal sa Diyos, dalawang mukha ng pagmamalasakit sa Diyos. Ito ang dapat nating linawin. Kaya lang, kumbaga, ang pagsasagawa, ang pagkakawang gawa, pagsasabuhay, ay dapat ito nakabatay. Ang pundasyon nito ay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakikinig sa Diyos. Pag-upo sa paanan ng Diyos. Muna upang malaman natin ang kaniyang kalooban. Bababad muna tayo sa Panginoon upang malaman natin ang nararapat at hindi yung sarili lamang natin. Nang sa gayon, maunawaan natin ang totoong paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Kailangan ito ay, kumbaga, nakaturok. No? Malalim ang ugnayan sa Diyos. Di ba? May mga tao na matulungin. No? Matulungin. Pero hindi naman nagsisimba. Hindi naman nagdarasal. Ang yung iba naman, puro dasal. Wala namang ginagawa sa kapwa. Ano ang tukso nito? Pagiging makasarili. Sa madaling salita, dapat lahat ng ating gawa, lahat ng ating pagmamalasakit, lahat ng ating pagsasagawa, pagsasabuhay, ay dahil kagustuhan, kalooban ng Diyos. Dapat hindi hiwalay sa Kanya ang paglilingkod. So, pakikinig, paglilingkod ang
dalawang mukha ng pagmamahal natin sa Diyos. Tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang inyong tugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas sa tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa balikhandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob. Subalit buong pagpapakumbaba, niaalay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, kasama ni Maria na aming ina at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas ng libutan sa kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas ng libutan sa kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Lord, was away my name. Alak na nagmula sa isang tangkay na upas, inuming nagbibigay lakas. Ngunit at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagmamala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananali na nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahain at sa pagdiriwang nang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Osana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
ang bahid, mapas, ang kapanan, sundin, alamat, kaan, asal. Hati-hati, ang masama. Hiniling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon, mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagdanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Pag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin sa pagpapatayo ng St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Pinahaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center, kung saan buong puso naming maibabahagi ang iyong mga turo at aral sa pamamagitan ng iyong gabay. Maging daluyan nawa ito ng makatuwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening ulit sa inyong lahat.
Thanks for joining the Holy Mass today. Please like, subscribe for more. See you later.